araw-araw nandiyan ako, di ba? Yes. Araw-araw ini-interview ko ng mga reporters at araw-araw tinatanong nila ako sa bawat bahagi ng mga nangyari diyan. Kung natutulog ako, eh bakit ko nasasagot lahat ang Mm. katanungan nila? Di sana hindi. Yun ang tinatawag na common sense. Para po simulan ng ating diskusyon, Attorney Sal, ito po ang inyong ah, column for today's The Manila Times. Itong pinamagataang Remove Causes Triggering Shooting Rampage by Students. Ayan po. Babasahin po natin at Attorney Sal every paragraph. Sige. Sige po. The Filipino people still reeling from the shock of two shooting events, the first one occurring on June 22, 2026, involving two male students in the San Jose National High School in Tacloban City, fatally shooting 3 students and injuring 13 others, and the second on August 7, 2026, involving an 18-year-old student from Santa Rosa Integrated School in Nueva Ecija, got a third shocking slaying occurrence on August 18, 2026 at the Ateneo de Zamboanga University in Zamboanga City, committed by a grade 9 student against a grade 10 student of the same school. In the first case, the 14 and 15-year-old male shooters opened the fire inside the classroom. They said they carried out the attack because they were victims of bullying. It was ascertained that the weapons were taken from family members and acquaintances, including a police officer. The second fatal shooting took the life of a 15-year-old student from the same school, said to be the ex-girlfriend of the young gunman. In the third shooting tragedy, the shooter took his own life after shooting a teacher. The gun used belonged to his father, a customs official. The first and second shootings happened less than a month apart from each other, while the third was a little more than a week after the second. The successive shooting shockers not only are frightfully concerning but also dangerously place the students in all schools at peril, given that those involved are of tender minds, relatively unaffected by the cruelties and wiles of the outside world. The dreadful situation puts parents and guardians on edge vis-a-vis the safety of their children and wards. The schools are supposed to be the next best safe place to home and places of worship. They are a place of learning on the ways and wonders of the world. They are a safe and delightful haven for students to grow to their fullest potential, and certainly not a venue for violence, fear, and killing. Na, one is at loss how these Gen Zs could, in a flash. Ito ka na muna dyan. Yes. Sinasabi po natin, hindi pa nakakapagpahinga sa kagulat-gulat na kagimbal-gimbal na pangyayari kung saan estudyante ang bumabaril sa kaphaling tulad o paparehong estudyante nung nagganap sa Nueva Ecija. Nadagdagan yung sa Tacloban. Pagkatapos meron na naman at tingnan niyo ang pagitan ha. Yung isa June, the first one. Sumunod August. Eh wala pang 2 buwan yun. At yung pangatlo, yung dyan sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. Eh parang wala pang 2 linggo, meron na naman. Eh hindi po ba ito talagang kung kayo ay magulang o kayo ay guardian, talagang mangangamba kayo sa panganib na nakaabang sa mga anak. Sapagkat supposed to be ang eskwelahan natin eh. Yun ang pinaka safe na lugar maliban pa sa bahay at sa simbahan. Pero dahil sa mga sumusunod na pagbabaril, kung saan eh, may mga nasaktan, yung pangalawang insidente involving yung girlfriend niya, yung pangatlo eh, dalawang baril ang hawak pa nung estudyante at mukhang nanggaling pa sa ama. O madalit sabi, ito mga kalakaran ganito. Eh talagang hindi lamang dahil na sinabi natin, mangangamba ang isang magulang. Kung hindi, iisipin mo, sa bawat sandali na umalis ang bata sa bahay mo, kung ito bang anak mo eh, makakabalik pa ba ito? Eh masyadong mapanganib mo yung pagganon. Kaya kailangan
siguro tingnan natin kung ano ang nasa loob at ano ang mga nag-trigger nito. Gaya ng sinasabi ko niya sa pamagat ko, dapat tatanggalin natin kung ano nag-trigger nito. Otherwise, pag yung mga causes na yan, pinanggalingan na yan, ay mananatili dyan, palagi na lang tayong gawin. Tuloy mo. Yes, yes, attorney. One is at loss how these Gen Zs could, in a flash, turn from young scholars enjoying the wonders of smartphones, ultra-tech gadgets, high-speed internet, ubiquitous social media, hyper-electric music of bedroom pop, indie, hip-hop, and R&B, and intellectual pursuits in senseless and suicidal killers. Psychologists, psychiatrists, sociologists, and medical doctors will have their own analysis of the history, influences, upbringing, mental faculties that shape and trigger the deadly snap of a youth. But we can only hope and pray that whatever ignited those deadly human combustions do not happen to our children. Meanwhile, as we search for solutions to avert such tragedies, let us pause to consider some values and circumstances worth visiting, exploring, and adopting. The government, Pero, tigil mo yes, na yan. Sinasabi po natin, kung kayo ay nagmamasid sa naganap na mga sunod-sunod na trahedya o pamamaril, mag-iisip kayo, ano ba talaga nangyari? Sa totoo lang, mahirap hanapin ang kasagutan sa mga katanungan na bumabagabag sa ating loob. Kasi, ang unang tatanungin mo, teka muna, bakit nagkaganyan yung batang yan? Ano ba ang naging kasaysayan yan? Paano ba siya pinalaki ng kanyang mga magulang? Ano ba ang environment sa loob ng kanyang pamilya? Pangalawa, paano nakapasok yung mga baril na yan? Saan ang galing yung mga baril na yun? Hindi ba nagbabantay yung mga eskwelahan dyan? Na pwede na lamang makapasok ng mga sandatang mga kapatay? Pangatlo, saan ang galing ang mga baril na yun? Sa loob ng pamilya, nabili sa labas, hiniram sa labas. Maraming katanungan ang mahirap sagutin. Kaya sabi ko, habang ang ating pamahalaan ay nahanap ang punot dulo nito at kung anong maaaring solusyon ang may bibigay, sabi ko po tingnan kaya natin, i-consider natin itong mga bagay-bagay na napagmasdan natin at naisip natin kung makakatulong ito. Tuloy mo na kung ano yung mga mm, kalakaran na maaari nating subukan at gawin upang mahinto ang ganitong mga trahedya. yes, yes, attorney. The government, the constitutionally mandated protector of the people, must use its resources and power to halt, if not minimize, the occurrence of these tragic aberrations in our society. No matter how a determined youthful killer is bent on inflicting deadly violence to his own kind and to others, he cannot execute his murderous binge if he does not possess nor have access to any weapon of destruction. Under the law, only those who possess the qualifications and none of the disqualifications imposed by law can acquire or possess firearms. As those shooting rampages have shown, the shooters were able to obtain possession of those guns. The government must impose stiffer penalties on those whose reckless negligence enables the potential killers to have access to their licensed firearms. The school authorities must be held criminally responsible for deaths or injuries occurring in the classrooms or in their premises arising from their failure to stop the entry of those firearms. Evidently, either there are no security measures or they are inadequate to prevent the inflow of firearms or other destructive weapons inside the schools. Online games that propagate and encourage the youth to perform violent activities must be permanently banned. Persons, high and low, government officials, or private citizens who violate the laws of the land, commit crimes against persons and properties, steal taxpayers' money, and violate the constitutional rights of the citizens must be prosecuted and jailed. They must not get away with murder and plunder. If they are untouched, the young potential killers will follow their wicked ways.
We are all witnesses to this impunity, and there appears to be no escape from it. The family home should be the breeding ground for love, respect, care, harmony, dialogue, humility, compassion, understanding, and ethical conduct. Godly qualities that the family members should be imbibed with and observed as they intermingle with their fellow human beings. The golden rule must be consciously exercised by everyone as a lifetime guiding principle. Authorities, worshippers, followers, and advocates of all religions must be all walking testaments of their faith. The parents, the schools, and the government must put their heads together and single mindedly pursue meaningful and productive changes in our society. Shall we? Ayan po. Shall we? Hindi mo lang tanong, Ayan. hindi yung shall we. Shall Ano we? ba yung question mark eh? Ganito po yun. Ang nasabi po natin, ito yung mga palakaran na po pwede natin ngayon. Unang-una, ang pamahalaan ay mandatong magbigay ng proteksyon sa mga sinasakupan nito. Ibig sabihin, mga mamamayan, may kasama ng mga estudyante. Yes. Kaya dapat, unang tanong, paano nakapasok yung mga armas doon? Saan ang galing? Sa ilalim ng ating batas, kailangan may lisensya ka para magkaroon ka ng armas. Magkaroon ka ng karapatan na hindi lang mabigyan o makabili ng armas, kundi mahawakan mo yung possession. Anong nangyari? Kasi sinasabi doon sa pangatlong insidente, nanggaling sa magulang na isang customs official. Teka muna. Dapat, kung ganyan na nangyari, kailangan, unang-una, bibigyan mo ng stiffer penalty, mas matinding kaparusahan. Yung mga may hawak ng armas na nabigyan ng gobyerno ng karapatan na humawak ng armas, gamitin, na ingatan nila sa kanilang mga whatever kung saan man nilang tinatago, yung mga baril na yun. At pag sila ay naging negligent, ay dapat talaga silang managot. Ganon din po, naiisip din natin na kasi tandaan ninyo, tayong lahat ay dumaan sa pagkabata. Tayo'y lumaki. At ang unang mga impluensya natin, ang ating mga iniidolo, mga magulang natin. At kung ano ang pamamaraan ng pagpapalaki sa atin, iyon ay makaka-influensya sa atin. Kung tayo pinalaking mabuting bata, mabuti rin tayo. Pag pinalaki tayo na nakikita natin ang kasinungalingan sa loob ng bahay, ang karahasan, masasanay tayo. Iisipin ng mga bata, okay lang yan. Part of growing up. Madalit sabi, yung pamilya, ang bahay natin, supposed to be yan ang pinaka-safe na lugar. Maliban pa dun sa simbahan at sa eskwela. At kaya, dapat, yung bahay na yan ang magiging pugad, pinanggagalingan ng lahat ng mga magagandang katangian sa tao, magagandang asal, yung respeto, yung disiplina, yung pagkakalinga sa kapwa, yung kababaan ng loob, yung paggalang sa matatanda. Madalit sabi, lahat ng mga tinuro ng ating mga kanya-kanyang reliyon, sapagkat wala akong reliyon na hindi na nagturo ng kabutihan. Yan lahat ng yan. Pag yan po'y namamayani, namumukadkad sa loob ng bahay, talagang lalaki kayong matino. Kaya dapat yung simula ng shape o develop ang ugali ng isang bata ay manggagaling dyan. At pag napunta ka sa eskwela, nadadagdagan pa yan.
Ang nangyayari ngayon, meron ding mga impluwensya sa labas ng bahay. Ano yun? O ngayon, mga, nasa ano tayo high-tech. Yung Yes. mga batang yan, nandiyan yan, classified yan as Gen Zs. Mula mula 14 hanggang 22. Yes. Yan ang mga Gen Z. Yung iba, 23 up, mga millennials na yon. At itong mga Gen Z ito, hindi mo nga maintindihan paano magkakaroon ng ganyan dahil itong mga ito, nakatutok sa kanila mga gadgets. Ano nga yan? Kung yung apo ko nga, kaliit-liit. Hindi mo makakausap Pag nakatutok sa kaniyang computer o whatever na hawak niya, pagdating ng 4 na taong gulang, wala na. Suplado at suplado na. Pero nung mga bata pa, alam ko, talaga nga, grandpa, grandma, daddy. Pero pagdating ng 4 na taong gulang, wala na. Iba na ang interest. Ngayon, magtataka ka, bakit itong mga Gen Z magkakaroon ng gano'n? Sinasabi, marami daw ng mga online games na nakaka-impluensya. Kasi hindi ko alam yung mga online games niya. Pero meron Yes. daw nagpo-propagate ng karahasan. Dapat i-ban yan, permanente. Hindi po pwedeng payagan yan. At yung mga eskwelahan din, pati na simbahan, lahat ng mga nagtuturo, mga otoridad, kailangan gawin din nila yung trabaho nila. Hindi po pwedeng puro-turo ka lang. Kasi, kumbaga, ikaw ang second family home ng mga yan. So, hindi dapat magkakaiba ang pamamaraan ng pagpapalaki ninyo at pagturo sa mga batang yan. Kasi magugulat ka, biro mo, mga batang ito, busy na nga sa mga gadgets nila, busy pa sa pag-aaral. May isip pa nilang pumatay ng tao, magugulat ka Something is wrong somewhere. Kaya kailangan, ang isa sa mga nakikita natin, meron silang mga ginagaya, meron silang mga na-observe na pwede nilang gawin dahil ito ay hindi dahil ito'y mabuti, kundi masama pero nakakaligtas sila ng kaparusahan gaya ng ang nangyayari sa ating lipunan. Nakaw dito, nakaw doon ng mga opisyalis na pinagkatiwalaan natin. Hindi may demanda yung mga dapat na idemanda. Pinagtatakpan. Yung mga yan, malaking influence sa mga bata. If they can get away with murder, sinasabi nila, I can also get away with it. Kasi yan ang naging kultura. Madalit sabi, ito pong lahat ng ito. Kailangan yung pamilya, mga magulang, yung mga nandiyan sa eskwelahan, yung gobyerno, yung mga nasa simbahan. So alam niyo, yung mga nasa simbahan, yung mga pare, mga pastor, yung mga kung ano-ano pa, na nagpo-propagate ng kanilang faith. Dapat sila rin maging huwaran. Kailangan ng buhay nila, nakikita rin. Kumbaga, they have to live their faith. Hindi pwedeng sinasabi kang ganito, ibang ginagawa mo. Kaya yan, lahat ng yan ay na-expose sa mga bata. At yan sa tingin ko ang nagiging daan upang yung sinuwalang maganda sa bahay ay nababago. Kaya habang hinahanap natin ng solusyon, siguro bumalik tayo. Alam po ninyo, sabi nga ng mga panahon, kaming mga sa panahon na yon, mga tawag nila sa amin, boomers, pinapalo kami. Isang tingin lang na magulang namin wala na. Takot ka na. Ngayon walang takot ng mga bata. Nagkikipag-debate sa inyo. They will argue with you. What is right or what's wrong? Noon hindi, sumusunod kami. O hindi, ang pamalo, sinturon, nakaabang sa'yo. Kaya ngayon wala na madidimanda ka pag pinalo mo. Kaya yun ang nagiging problema natin. So sa tingin ko, balikan natin. Alam po ninyo, yung golden rule na tinatawag, huwag mong gawin sa iba ang ayaw gawin sa'yo. Pag yan ang naging panuntunan mo sa buhay, sa araw-araw, maniwala ka, hindi ka magkakaroon ng maling galaw.
At saka yung mga tinuro sa atin, yung tayo, di ba, na-expose tayo, yung mga katikismo niya, yung sa magulang natin, kung yan ay gagawin lang natin, maniwala kayo, matitino tayong lahat, clean living. Yan ang nakikita natin. So, ano tayo gawin na natin? Ayan. Pwede ho ba gawin natin? Habang tayo naghihintay dyan sa mga ginagawa nilang pagsusuri, kasi yung mga psychologist na yan, mga psychiatrist na yan, iba-iba ang kanila sasabihin. Mm. Ang iba sabihin nila, mental health, depression, utak niyan. Yung iba naman, na-influence yan ng ganito. Ang mga walang hiya mga politiko. Mm. Yung isa iba sa online, nahikayat sila na pumatay dahil dyan. Kung ano-ano, iba-iba sasabihin. Pero sa totoo lang, if we go back to the old concept of values na natutuhan tayo ng tayong mga bata pa, hindi tayo malalayo sa daan ng kabutihan. Yan. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Well, kaugnay dyan, Attorney Sal, itong balita na ito, ay nakahanda na nga itong mga malalaking telco at internet service provider na dagdagan ang pagbablock sa mga website na nagpo-promote nga ng karahasan at iba pa mga mapanganib na content, lalo na yung mga mapanganib at hindi nakakabigay ng proteksyon sa mga kabataan. Ayon sa Converge, halos 12 bilyong pagtatangkang ma-access sa mga dangerous sites at ang na-block na nito noong pang 2025, habang nasa 12,000 pa na domains ang na-blacklist. Samantala, sinabi naman ng Globe na hinarang na nito ang mahigit 400,000 access attempts sa child sexual abuse materials at nakanda namang i-block yung mga sites na nag-host ng mga gore content o yung mga may patayan, Attorney Sal. Nauna nang nag-block ang PLDT na mahigit 100 sites na nag-stream ng videos ng school violence matapos ang pamamaril. Ito nga sa Ateneo de Zamboanga University. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, sapat na ba ito para mapigilan talaga, or they need to do more? Gaya nga ng diniscuss natin, maraming mga factors yan. Ito namang mga, puro lang naman salita yung mga yan. Matagal ko na rin narinig yan, hindi naman nilang ginagawa. At nandiyan pa rin. Ayan. Samantala, Attorney Sal, hinimok naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang DepEd na agad punan ang 133 na mga bagong plantilla positions para mapalakas ang suporta at specialized services para sa mga learners na may disability or kapansanan. Kabilang ang mga bagong posisyon, mga Senior Education Program Specialist, Education Program Specialist 2, Physical Therapist at Occupational Therapist, na inaasahang tutulong sa mas maayos na paghatid ng mga kinakailangang programa at serbisyo. Lalo na po dito po, Attorney Sal, sa mga schools na may mga kabataan with special needs po. Ano pong komento ninyo dito? Kung nakikinig ka dun sa mga sinabi ko, yun ang kailangan natin. Mm. Yan isang party lamang yan. Kahit anong gawin mo niya, kung hindi ito kasama doon sa mga napag-usapan natin kanina, wala rin yan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa ibang issue naman po, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ang problema sa Metro Manila ay hindi kakulangan sa waste disposal, kundi ang maling pagtatapon ng basura na nagbabara sa mga daluyan ng tubig at nagpapalala ng pagbaha. Nanawagan siya ng disiplina sa tamang segregation at pagtatapon ng basura kasama ang pakikilahok ng mga komunidad. Samantala, nagpapatuloy itong Oplan kontrabaha, kabilang ang paglilinis at pagdiklag ng mga drainage systems. Sinusuri rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng waste-to-energy plants, rainwater catchment structures at karagdagang pumping stations. Sa Bulacan, natukoy naman itong mga sirang seawall na naglalagay na sa ilang barangay sa panganib ng coastal flooding. Ito pong problema sa basura, Attorney Sal, alam naman po natin na matagal na itong problema. Pero ayon nga po kay Executive Secretary Ralph Recto na ito nga lalo na dito sa Metro Manila, ang pangunahing problema sa pagtatapon ng basura, ito nga maling waste disposal. Yung parang hindi na segregate yung mga basura kung saan siya dapat nakalagay. For example, biodegradable versus non-biodegradable. Kaya po nagkukos ng baha, Attorney Sal. Maganda po ba na
with collaboration with the government o mismo sa mga bahay-bahay, Attorney Sal, ay dapat matuto na sila mag-segregate ng basura. Yan. Kahit pa matuto yung mga yan, ang katotohanan niyan, yung gobyerno kulang ang kanilang pagkuha ng mga basura. Mm. Kaya nagkalat yan eh. Well, ever since yan ang problema. Sabi nila, waste disposal. Ang dapat na i-dispose ninyo yung mga walang yung mga nakaupo. Yun ang dapat na i-dispose Mm. para mabago ang kalakaran natin dito sa ating bansa. Puro, paulit-ulit lang yan, Sus Maria Jose. Mm. Elementarya pa yata ako, naririnig ko na yung problema yan. Sa basura, Attorney. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang ito pong balik po tayo sa issue ng impeachment. Dahil nananawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na huwag mawala ng tiyaga ang publiko at patuloy na magtiwala sa proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, kahit mabagal ang ilang bahagi ng trial, layunin nitong mailabas ang katotohanan at mapag-aralan na maayos ang mga ebidensya. Kasunod ito ng mga haka-haka at hindi beripikadong ulat na umano'y naglalayong sirain ang kredibilidad na impeachment proceedings. Samantala, sinuportahan ng House Prosecution Panel ang panukalang bagong schedule upang mapabilis ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya. Ito nga pong paglilipat nga ng schedule, Attorney Sal, ngayon po ay magbabalik po yung Senate Impeachment Court, ika-17 na ata na araw, Attorney Sal. At kasunod nga nito or kaugnay nga nito itong paglilipat nga ng schedule sa mula umaga hanggang hapon. Pero most likely magaganap to sa mga susunod pang linggo, Attorney Sal. Hindi, ngayong araw na ito, alas 10 na. Yes po. Hindi ka na mag-aantay ng ilang araw pa. Ngayon na, ipapatupad na nila yan. Alam mo yan. Sabi nila magtiwala sa impeachment. Kung kayo nga, hindi nyo malaman kung anong gagawin nyo. Umaga ba? Hapon, balik sa umaga. Ano ba yan? Ibig sabihin, walang galing na sa inyo. I think you're not using your common sense. Napakadali lamang yan. Sabi nyo, magtiwala sa proseso. Paano magtitiwala ang taong bayan? Nawawala na nga ng sa nakikita nila nangyari. Unang-una, presiding officer. Kung hindi marunong, kumakampi sa prosecution. Mga bagay na hindi dapat mangyari, pinapabayaan niya mangyari. Ito naman prosecution, wala nang ginawa ito, kundi manira. Hindi pinapadaan sa mga testigo niya. Kung hindi mga pasaring, kung ano mga snide remarks, kung ano mga kampanya, hindi niya kinokontempt. Wala tapos sabihin mo, magtiwala. Sa tingin ko, pati sa inyo, hindi na nagtitiwala pag ganyan kayo ng ganyan. Doon lang nga sa palipat-lipat ninyo nagkaukus kayo, nagseryosong usapan, merong mga seryosong dahilan, bakit kailangan ng hapon? Ayun, nilipat sa hapon. Wala pang 2 linggo, eto na naman, lipat na naman sa mga kahit anong gawin nyo dyan. Lipat yung sa umaga sa hapon. Unang-una, wala kang batayan yung mga artikulo, kaya hindi ba sinasabi natin? Ilang article 1 na yan, dapat dinidismiss nyo na yan. Kasi wala nang batayan ng pagdemanda kay Inday Sara. Kaugnay sa isang di umanong irregularidad na findings ng COA. Sinasabi na nga ng COA, ng mga testigo nyo, na hindi naman pinal ang inyong findings na may irregularity kasi pwede pang ma-reverse, pwede pang mapalitan na hindi naman pala. So, anong ginagawa natin sa impeachment? Kaya sabi ko nga, kayo mga prosecution, yung palaging kinakantyawan niya si Robin na one-sided, binabago nyo lang Sinasabi niya, ang bobo ni Robin, hindi nyo iniintindi sinasabi niya. Yung unang-una, nung sinabi niya one-sided, kaugnay yan, doon sa nagpipresenta kayo ng mga testigo na may mga kaso, mga kasong mga perjury, nagsinungaling. Na nung kayo'y pinuna, ang sagot nyo, hindi pa naman final. Hindi pa naman final ang conviction. Kaya ang balik sa kanila ni Robin, bakit kayo? Bakit kayo pinakikialaman ninyo yung ating proseso dito sa Senado? Hindi pa naman convicted yung mga kasama namin, pero gusto ninyo na wag nang bumoto. Yun ang sinasabing one-sidedness. Another thing,
Ang sinasabi niya pa, kayong mga prosecution, hindi lamang prosecutorial ang inyong tungkulin. Ano? Napag-aralan natin sa College of Law yan, mga abogado. Pag nakita nyo, kahit na kayo taga-usig, pareho ni Digong nung panahon niya, nakakita siya na mali ang final, walang ebidensya at nagsisinungaling. Siya mismo ang nag, nagsasagawa ng isang motion para i-dismiss ang kaso. Ngayon na nakita niyo, walang basis ang Article 1. Bakit hindi kayo mag-file ng motion to dismiss? I-file nyo na lang kung final na yung irregularity ng paggastos ng confidential funds. Ang depensa ganun din, pwede rin kayo mag-file ng motion to dismiss. Katunayan, ang impeachment court, on its own, pwedeng i-dismiss yan. Sui generis kayo. At saka, bakit ba kayo naglilitis? Para hanapin kung totoo na nagkasala. Ito nga, sinasabi na nga, hindi pa ho alam kung nagkasala. Bakit nyo dinidibanda? Ay, naku, talagang. Ayaw ko ba? At yun nga, Attorney Sal, mamaya-maya ay magsisimula na ulit ang Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. O, siya nga pala, Yes. meron isang bugoy na kongresista dyan. Nagre-reklamo. Bakit daw araw-araw ako nandun? Kasi tinanong yata siya. Meron yata akong komentaryo. Sabi niya, hindi ko alam kung anong bahagi ang napanood niya kasi nakikita ko natutulog siya. Oo. Hindi kaya doon. Kaya sabi sa akin, ano masasabi niya sa sinabi ng kongresistang ino? Alam niyo, sagot ko, I do not respond to nonsensical remarks made by a fired official for corruption. Hindi ako nagbibigay ng mga pagsagot sa mga komentaryo ng walang batayan ng isang opisyal na tinanggal sa katiwalian. Unang-una, common sense will tell you. Araw-araw nandyan ako, di ba? Araw-araw ini-interview ko ng mga reporters at araw-araw tinatanong nila ako sa bawat bahagi ng mga nangyari dyan. Kung natutulog ako, bakit ko nasasagot lahat ang katanungan nila? Di sana hindi. Yun ang tinatawag na common sense. Yeah. Kasi alam mo, pag nandiyan ka sa loob, Yes, pag ikaw halimbawa, pumikit ang mata mo, hindi ibig sabihin tulog ka. Kuminsan, yung isang pinakita dyan na tutulog ako, nakatingin ako sa telepono. Siyempre, nakatingin ako sa baba. Akala nila tulog ako. Naghahanap lang parang ano yan yung pag-judge ko. Pero pati pag-judge ko, pinagkaka-awayan nila. Pinagkakagulo nila. Talagang mga karakter talaga itong mga palibasa, wala silang maitapon na issue sa akin on corruption, on anything when I was a government official. Kaya naghahanap sila ng mga nonsensical, irrelevant